chapter 1, the question is, bakit nga ba dapat na regular ang ating pagpapasting? So, dito is matututunan natin sa daily devotion natin. Yung topic natin is patungkol sa pag-aayuno or pagpapasting. The question is, ano nga ba yung fasting? Fasting is not just keeping meals. So, hindi ito yung hindi ka lang kakain ngayong umaga, tanghali, gabi, but rather choosing to feast in God's instead. More on spending time with God. It is a spiritual discipline when we are denied our physical satisfaction so that we can heighten our spiritual sensitivity. Biblically, fasting is often linked with moments of desperation, direction, and deep devotion. It is a way of saying, Lord, I need you more than anything. In fasting, we humble ourselves before God, turning our the noise so that we can hear His voice clearly. So, yung pagpapasting, hindi yun basta nag-skip ka ng meal kasi magpa-pray ka. Kunyari, tanghalian ngayon, hindi mo na ako kakain ng tanghali kasi magpa-pray ako for 1 hour. Or, kung 15 minutes yung kain mo, 15 minutes din yung prayer mo. So, minsan ganun natin siya naiintindihan. But, yung unang panahon, mas mahaba ang panalangin. Kasi bakit po? Pag nag-fast ka, ang dami mong natipid na oras. And example nun, pagkakain ka, mahabang preparation, hindi yung tipong kukunin mo lang sa rep yung luto mo, or pupunta ka sa isang restaurant or fast food, order ka, tapos andyan na in a minute yung order mo. Yung unang panahon, pipisasin mo pa yung mga kakainin mo sa bukod, ipiprepare mo pa, lulutuin mo pa yon, saka mo palang kakainan. Minsan ang preparation isang buong araw or isang buong magdamag. Now, kapag nag-fast ka, that means oras or isang buong magdamag yung natipid mong oras. Yung isang buong magdamag na yun yung gagamitin mo sa panalangin. So, pag nag-fasting ka ng unang panahon, ang haba ng oras para sa Panginoon. And ang point ng fasting is not just about skipping meals. It's about spending more time with God. So, itong verse natin matatagpon sa Nehemiah chapter 1 verse 4. At sabi po dito, sabi dito is kung kahapon na pag-usapan si Nebuchadnezzar na winasak yung templo, na andun sa state ng lamentation, na napunta sila sa Babylon, na yung Babylon na sakop ng Persians. And during this time, Persian na yun naghahari. At sa Nehemiah, that is the book of Nehemiah, ito ang kasaysayan ng mga nagawa ni Nehemiah sa anak ni Hekelias. So, dito, ipinapakita si Nehemiah ay nasa lungsod ng Jesusa. Nung isinasaan dito yung mga pangyayari na ito yung mula sa pagkabihag sa Babylonia, na they're trying their best to rebuild their country, the city of Jerusalem. Pero ito yung report, sumagot sila, kawawa naman sila roon, hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Silang tatawanan, nilalait, kinakawawa. So yung mga kababayan na naiwan doon sa lugar na kung saan winawasak yung mga pader ng Jerusalem, hindi pa nagawa, wala nang sinunog. So, very vulnerable yung mga tao. Kahit sino pwedeng salakayin or nakawan yung ari-arian nila. Walang protection. So, sa verse 4, ito yung verse natin ngayon. When I heard these things, I sat down and wept. Nung marinig to ni Nehemiah, nung marinig yung ganito yung kaligayan ng Judah, sabi dito, I sat down and wept. Napauwo siya na talagang tudong lumo, di ba? For some days, I mourned and fast and pray before the God in heaven. So, si Nehemiah, nagpatuloy siya sa pag-aayuno at nanalangin sa Diyos ng langit.
So, yung matinding sufferings, paghihirap ng kanyang bayan, ang solusyon niya, mag-fasting, manalangin, tumawag dyan sa Diyos ng langit. So, in the God of heaven. So, sana ganito din yung attitude natin when it comes to may mga challenges or pagdudusa tayo. May matinding pinagdadaanan tayo sa pamilya or sitwasyon sa karelasyon or sa buhay or napakahirap na dinadanas punong-puno ng kapagharian. So, may iba't ibang sitwasyon, mabibigat na pangyayari sa buhay. So, sa Nehemiah, bigatin niya yung sarili niyang bansa. Grabe yung sitwasyon ng bansa nila. At ang sagot niya, solusyon niya ay panalangin na lumapit sa Diyos ng langit. At ang teaching natin for today is, fasting is a normal Christian discipline. Kung sa Nehemiah, nag-fast siya, makikita natin yan normal sa ibang Hudyo na mag-fasting. Isa-set outside nila yung mga oras yung para mag-fast and pray, mag-ayuno, manalangin. Lalong-lalo na kapag merong kinakaharap ng mga bigatin sa buhay. Fasting is a normal discipline. Hanggang sa panahon natin, ngayon, yung fasting, kapag di ka nagpa-fasting, ikaw abnormal. Kasi diba, hindi siya normal. Ang ideal is every month ang fasting dapat. Dati every week, yung iba every month. So it depends on the situation. Kapag meron pa dapat i-fasting, ipa-fasting yun. So fasting is spending a lot of time with God, and lalo na pag sa decision makings na meron tayong matinding kailangan gawin, so kailangan ipag-fast, lalo na sa mga darating pang mga panahon. And when you fast, at kapag kayo ay nag-ayuno, huwag kayo magmukhang mapunglaw or mapagkunwari sapagkat pinapasama lang nila yung kanilang mukha o pampakita nila na yung kapag kayo ay nag-ayuno, it means expected that you will fast. So, it's a normal Christian discipline. Number 2, fasting is spending a lot of time with God. Yung pagpa-fasting, ito yung ilalaan mo yung maraming oras mo sa Panginoon. So, hindi po ito yung hindi ka kakain ngayon or 30 minutes na hindi ka kakain or 30 minutes ka lang magpe-pray. Hindi. Fasting noong unang panahon is mahaba talaga. Lahat ng oras gagamitin mo sa Panginoon. You will struggle and wrestle with God in prayer. So, fasting is aligning your heart with God. So, kahit merong anong sitwasyon, ina-align mo yung heart mo sa Panginoon. Isa-set mo talaga siya. Ima-mindset mo yung sarili mo na wala kang schedule. Talagang nakalaan lang yon. And also your heart, hindi lang sa salita, kundi sa buong puso para sa panalangin. And question, when was the last time you spent time with God? When was the last time? And tanong, para sa ating lahat yon. Ganun din. Kailangan nag-fast is a normal Christian experience. Christian discipline that we have to do on a regular basis. And fasting is aligning your heart with God. Hope this verse you learn something. Thank you everyone, and God